dahil tong red na mayroong lining na white, pinaka-function nito or pinaka-trabaho nito or pinaka-purpose nito, ito yung papunta sa switch ng ating headlight or pinaka main supply ng ating headlight. Siya yung nag-supply sa positive ng ating headlight. May mga motor kasi na yung headlight nila is naka-stator drive pa. So ito yun mga idol, mga kalikot. Ito yung nagsusupply sa headlight. So sa switch, pag dumaan ng switch ng ating headlight, then papunta sa ating headlight. Itong red na mayroon lining na white. Kaya hindi siya pwedeng i-connect sa accessories wire ng ating motorsiklo. Yo, what's up mga kalikot? Good morning, good morning. So for this video vlog, bibigyan lang natin ng kalinawan yung mga nagtatanong at mga nagko-comment sa last video tutorial natin regarding dito sa full wave regulator na to. So itong isa nito is meron siyang 5 wires, green, yellow, red, pink at red na merong lining na white. So marami nagsasabi na itong red na merong lining na white is pwede siyang i-connect sa accessories wire ng ating motorsiklo, which is na hindi po pwede. Yan. Hindi po siya pwedeng i-connect sa accessories wire itong red na mayroong lining na white. Hindi katulad dito sa regulator na to, meron siyang black, red, pink, yellow at saka green. So yan, dito may black. Itong black na to, ito talaga nakakonect sa accessories wire, itong color black. Yan. Dito sa may red na mayroong lining na white, kapag ito yung nabili nyo, hindi nyo pwedeng i-connect sa accessories wire. Bakit? Ano mangyayari kapag kinunik mo ito sa accessories wire mga idol, mga kalikot? Kapag andar nung motorsiklo, kapag papatay mo siya sa susian, hindi siya mamamatay kasi continuous yung andar ng motor. So maglalabas pa rin ito ng positive from stator. So, from stator, then pupunta rito, maglalabas din ito ng positive current itong red na mayroong lining na white. Kaya pag umaandar yung motor, kapag off mo na susian, hindi pa rin siya mamamatay. So try natin mga idol. So paandar natin yung motorsiklo. So yan, nakasusi, paandar natin. So yan, umandar. So patay natin sa pamagitan ng susi. Yun. Hindi siya namamatay. So dahil nakakonek ito yan sa ating accessories wire, itong red na mayroon lining white, patay mo natin. Yan, pinatay lang natin sa pamagitan ng choke. Yan. Dapat ito hindi man siya kinokonek sa accessories wire, disconnect natin mga idol, mga kalikot. Tapos ibalik ulit natin sa sakit. Tapos try ulit natin paandarin. Yan. Ngayon patayin natin sa susian. So yun, namatay siya. So yun, kapag umaandar yung motor, ito naglalabas ng current. So try natin. Paandarin natin. So gamit tayong test light. Ito naka negative o body ground. Try natin itong red. So yan, naglalabas siya ng positive current itong red na mayroong lining na white. Patayin natin. Kaya hindi po pwedeng i-connect itong red na mayroong lining na white sa ating accessories. Hindi katulad nito mga idol, mga kalikot, itong black. Yan. So kapag umaandar yung ating motorsiklo, pagka ito yung nakakabit, itong black na to, hindi siya naglalabas ng positive current. Ang purpose nito is pinaka sensor or limiter ng ating regulator. So pag nakakunik ito sa accessories wire natin, so papasok yung
positive na papunta sa ating regulator para siya yung magbibigay ng control sa ating regulator para hindi mag-overcharge at hindi pumutok yung mga ilaw natin. So yun, marami pa rin kasi nalilito, marami na nagko-comment sa mga last video tutorial natin regarding dito sa dalawang regulator na to. So yan, maraming napipilit, maraming nagko-comment, pinipilit nila na pwede raw i-connect ito sa accessories wire ng ating motorsiklo. So yun, sana na karoon kayo ng kalinawan, naliwanagan kayo regarding dito sa pinakita natin na video tutorial para sa araw nito. So yun lang, thank you.